Napakainit ng naging bakbakan between world number 1 Magnus and world champion Gukesh sa muling paghaharap sa second round robin. May nangyari sa bandang huli. Panoorin niyo po ito. Grabe namang pagbang sa table yun. Ang lakas. Halos matumba lahat ng pyesa, mga kamatsas. Yan ang aalamin natin sa laban na ito. Long game pa lang ito ha. Hindi na sila umabot ng Armageddon. Okay, at bago natin pag-aralan, narito po ang hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club, yung iniwan nating puzzle kahapon. Congratulations po sa mga nakakita ng Simple Sacrifice. And may Bishop E5 double. Kakapturin lang, lamang ng pyesa ang black. At ito naman, ang ating iiwanang puzzle for this video. It's white to play, mga kamatsas. Atakado na ang Black King, pero ano ang pinakamagandang gagawing way para talagang malinis ang pagkapanalo ng white dito? Sige po, para masagutan nyo at magalaw nyo ang pyesa, click nyo lang ang link na nasa description below. Kung wala pa kayong account, sign up lang kayo. It's free lang po. Hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Okay mga kamatsas, ano ba ang nangyari dito at napasuntok sa bandang huli ng napakalakas si Magnus sa table? Ang ginawa ni Gukesh nag E4, E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, pinasok, ginamit yung paborito ni Wesley, Berlin. Nag-antay-Berlin si Gukesh at nag-Bishop C5, C3, okay, natural po yung ganyang setup, palagi na nating nakikita yan, castling, D6, at nag-H3 para walang Bishop G4 pin, at nag-A6, okay, sinubukan ng Bishop kung kakainin, pero umatras lang si Gukesh, nag-H6 para wala din pong Bishop G5 pin, at nag-Rook E1. Ayan, develop lang pero ilalagay ang Knight sa F1. Iikot yan. Yan po ang talagang nangyayari dyan. Ano? B5, atake, atras lang ang Bishop. Bishop B6, atras lang din para hindi na matimingan ng B4 o kaya ay D4. Nag-Knight B D2, Knight E7, natural din po yan. Ililipat yan sa G6. Yung mga ganyang pattern, nag-A4 para i-pressure kagad ang queenside at pahinain ang pawn structure hanggat maaari. Pero yan ang lumalabas na maagang novelty dito ni World Champion dahil ang palagian dito yung Knight F1 tapos nililipat lang talaga yung Knight sa G3. Pero novelty, Rook B8 umiwas para mawala yung pressure sa A5. Nag-D4, binuuna, encounter kagad sa center, pero Knight G6, natural na nilalagay yan dyan para sapatan ng suporta sa E5. At nag-Knight F1, paiikutin, dadalhin sa G3, C5, ayan, para talagang ma-break kagad yung strong D4. At nag-Knight G3 lang, relax lang si Gukesh, tuloy lang sa natural flow, capture, at kumapture na sa A4 and Bishop takes A4. Alam nyo yung ganitong structure sa Ruy Lopez, mga kamatsas, palagi ko nakikita ito, natural na natural. Bishop B7, okay, para may pressure na sa E4, D5 na ni Gukesh para talagang masigurado niya na wala nang likot-likot dyan. At meron din kasing D5 dito, mga kamatsas, na magandang break, naluluwag talaga ang black, kaya dito ay D5 na niya, no? Para mabad Bishop din yung B7, Bishop. At nag-A5 dito, nag-Bishop E3, tinapatan na. So, mas malakas itong Bishop na to kaya tinapatan ng exchange. Nag-Bishop C8. Na-realize dito ni Magnus, hahanapan niya ng mas maganda at mas mainam na square. Maaring ililipat niya sa D7 para ilaban. No? Ipalit naman sa Bishop A4. Pero inagapan kagad ni Gukesh, binitri na. At capture, Knight F4. Okay. At dito po, naghatid kagad ng pressure si Magnus. Kahit paano, malakas yung Knight, pressure pa rin yan dito. Bishop C6, okay, pinalakas ang Bishop dahil medyo masagwa nga po ang purpose, nasa A4 lang, no? Wala ganong gamit. At nag-Rook B4, Queen C2, ayan, okay, binad mo ba ng computer? Kumbaga, inagapan lang ni World Champion yung kanyang pawn E4, pero dito mga kamatsas, ang on point daw ay Knight to D2. Okay, lipat dun sa C4 para atakihin ang weak A5. Okay, dun kasi magbabase yung atake natin sa weakness ng kalaban. Okay, pero nag-Queen C2, nag-G6 para naman walang Knight F5 mamaya, mga ganon, and extra space sa King, at nag-King H1. Ayan, dito sa portion na ito, nagpapakiramdaman na silang dalawa
ano ba talaga ang gusto mong mangyaring atake, saan ang kahinaan. So, nag-prophylactic move lang. At nag-bishop to a6 na dito. And nag-queen a2. Pinilahan ni Gukes yung weak pawn sa a5 pero expected ni Magnus. Dito kasi ang accurate ay king h2 lang. Tingnan nyo naman yung mga waiting. No? Bishop d3, good move by Magnus. Imbis na depensahan niya yung weak pawn, talagang kailangan na niyang kumounter sa e4. Kung sa bagay, wala na rin pong pang-depensa O tingin ko, wala na rin talaga. So, bishop d3, timing na timing yan pang counter sa e4. At nag-knight d2, dinipensahan muna. At nag-h5, saktong-sakto pa rin ang panimpla dito. Mag-h4, aalis ang knight, bibigay pa rin ang pawn sa e4. At kinapture na ni Gukes, capture, nag-h4, at dito nag-rook a4. Nakakita dito ng way si Gukes na maalis ang toring malakas na yan. Pero another good move by world number 1, talagang tinapatan. Ayan, marami pong nagtatanong, Coach, ano ba diferensya ng sinasabi mong world number 1 sa world champion? Halos pareho lang. Ang titulo po na kay Gukes, ang rating na pinakamataas na kay Magnus. So, Rook FB8 pinatungan lang. Kasi po dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung tore? Kakapturein lang kasi ng pawn. Di capturein po yung knight, kakapturein lang ng pawn. Nakabitin ang knight sa f4. Pag umalis yan, kuha yung bishop sa d3. So, timplado po ito ni Gukes. Okay, balik tayo. Nag-rook b8 kaya minintain lang ni Magnus ang tore niya at alam niya dito, ang laki na ng lamang niya Alam niya yon. Magnus na yan, nasusukat na yung evaluation So, rook a2, umiwas lang and nag-king g7. Okay, angat lang. At nag-rook a7. Okay, pressure. At nag-rook d4. Ayun, pinagtibay na dito ni Magnus yung bishop niya at ready nang kakapture sa knight. Imagine niyo po, aalis na yung knight sa f4, depensado na yung bishop, hindi na basta-basta makukuha. Okay, yun ang purpose. Pero inistorbo kagad ni Gukes, knight f3, pero tinuloy ni Magnus, kinapture na niya. Takes, at nag-knight takes h3, ayun, nakapingas. Pero sa laki ng lamang dito ni Magnus, dapat daw ang tira is bishop takes e4. Ibigay na lang talaga yung knight. At kapag kinapture, may rook d1 check, king h2, and then e takes f4. At dito po, tingnan nyo, halos wala nang pagsidlan or paglagyan ang evaluation bar ng puti. O napakakarapot. Ayun, Tapos pala kagad. So marami ng malinis sa pagkakataon si Magnus. Smooth na yung panalo. Pero nag-exhibition pa siya dito. Knight takes h3, kinapture, and then bishop takes e4, okay, pin, at nag-king h2. Ayaw mag-resign ni Gukes, kahit na talagang losing na siya. Tuloy lang, rook d1, di makapalag at makaalis yung knight basta-basta, may matchas sa h1, at dito nag-g4 para may extra square, extra space sa king, at kinapture na, nanimot na ng pawn sa d5, pero mas malakas daw po ang rook h8 move. Ayan. May knight takes g4 na paparating. Oo nga, no? Pag nag-king g3, bishop takes, and rook takes, may knight e4 check. Pag nag-king g2, may rook d2, check, king g1, and then knight to g5. Double. Ayun, wala na. Lagas-lagas. So, depensado pa yung pawn f7. Walang atake. Ayan mga kamatsas, napakarami, no? 1 milyon, sabi nila, 1 milyon ang panalo. 1 milyong tira daw. Okay, kinapture ang d5. Takes, and then knight takes d5. Nag-rook e2, iwas, knight f4, naku po. At nag-rook c2, and nag-king f6. Okay, accurate ba yung king f6? O sa computer, ang gusto po is knight to e6. Ayan, baka isasabong dito. Isasabay, mga ganon. O, pero king f6, h4, king e6, ayun, gustong ipagtutulak siguro ni Magnus, dahan-dahan lang. Pero dapat daw po is rook h8 ang tira. Sabay e4, paalisin yung knight, sabay may mga ganon-ganon. Grabe, sunod-sunod ang sayang na tira ni Magnus. King e6, knight g5 check, ginulo, and the king d5, ayun, king must be active. Ika nga, pagdating sa endgame talagang papagapang, Pag chinek dito, gapang doon. Grabe, the mighty king by Magnus. Rook a5 check, king d4. Tingnan nyo, katapang naman ng king na yan. Rook a4 check, king d3. Rook f2, and then nag f6. Yun lang mga kamatsas.
na bad move si Magnus. Pinaalis yung knight. Ang tamang tira daw ay F5 diretso na pala. So still winning for Magnus. Pero nag F6, Rook F3 check, King E2 pasok, ay talagang matapang. Rook A2 check, harang obligado, obligadong exchange, Knight E4 check, King E2. Tingnan nyo po kung gaano katapang ang King ni Magnus. King G3 dinipensahan at nag D5 inatake yung Knight. Kumapture sa F6. Nag Rook F8. Check muna. Ayan, kasi po dito mga kamatyas, kung baka ang natanaw ni Magnus gaganon lang, may simple pong Knight H5 check, sacrifice. Na kapag kinapture, bagsak ang tore sa F3. Okay? Pero, nag Rook F2 check, good move no para makaiwas sa ganon. King E1 at nag Knight D7, dinobol ni Gukesh. Yun lang mga kamatyas sa hindi inaasahang pangyayari. Nag Knight E2 si Magnus. Blunderations! Ayun, medyo pumiyok pa ng konti. Blunderations mga kamatyas, yan po ang napakabigat na bitaw dito ni world number 1. Kinapture lang. Bitin na nga pala ang tore. Pambihirski mga kamatyas. Grabe, ano ba ang oras? Mahaba-haba pa naman kung tutuusin, ano? Napadali ng capture. Yun pala, check pa pala. Ay, ang sakit ng pagka-blunderations. Dapat daw po ang tira mga kamatyas ay, kung sa bagay dito, konti na lang lamang ni Magnus, dapat daw is Rook E8. Tapos, mag Knight F6 daw. Bakit pag kinapture ba to? Pag kinapture kasi dito napapatak yung Knight E2 check. Diyan napapatak yun, ano? Sabay makukuha yung Knight, pero continuation po, capture, sabay King F4, and then kapag nag D4, Knight C4. Na dito, equal pa rin. Equal. Kasi pag pinush yan, ready na yung Knight dyan, yun nga lang yung push H5, malayo yung King, lalapitan, matutulungan ng White King para i-promote yung isang pawn. So tabla ito mga kamatyas. Pero, dahil sa ginawa ni Magnus sa Knight E2, blunderations, kinapture lang, bitin ng tore, D4, sakto yung galawan. Abot pala yun. Grabe na iskwala. Dito hindi makapush si Magnus, may Knight E4 mga kamatyas. Saktong-sakto pagka nag-Reyna yan, Knight C3 dito, capture and H5, talo. Biglang baliktad, biglang talo, napakabilis niyan, mabagal pa yung ipaspon ni Magnus. Okay, balik tayo. Kaya napaking E3 para walang Knight E4. Pero, ayun nga, eksaktong-eksakto. Pag nakita yung Knight A4, tapos na. Dito ilalagay talaga dapat kasi magdidito na para ma-access ng Knight sa B2. Nag E4, H5, capture, King D2 para iyan ang igagalaw. Pero another exact move, Knight B2. Sukat na sukat. E3, Knight C4 check. Obligado mag King E2. And pagtira ng Knight F4, naku po, panoorin nyo po uli mga kamatyas sa huling pagkakataon ang nangyaring bangas na ito. Ano po masasabi nyo? Malaya po kayong mag-share ng inyong opinion o dala lang ng damdamin kaya napaganon si Magnus? Lapag nyo lang po sa comment section below. Usap po tayo mga kamatyas. Silipin muna natin ang kanilang standing after round number 6 mga kamatyas. Ito po ang standing. Nangunguna pa rin naman si Magnus, 9.5 points. Yun nga lang nahabol ni Fabiano Caruana. Tied na sila. Gukesh akyat kagad sa pangatlo. Sa napakaganda niyang panalo kay Magnus. Nakamura pang-apat, pang-lima si Erigaisi with 7.5 points. At pumapanghuli naman ngayon si Chinese Wei Yi. Yan po ang mga lumagablab dito. At ano po sa palagay nyo? Ano ang opinion nyo? Lapag nyo lang sa comment section below. Malaya po kayong maglabas ng inyong mga suggestion, opinion mga kamatyas. Usap po tayo sa comment section below. At muli po pinag-iimbita ko ang aking Kamatyas Super Supporters live training every Sunday 10 AM to 12 noon. Di man po kayo pwede sa oras ng live, automatic may replay, mababalikan nyo po yung pinag-aralan. Okay? Every Sunday po yan. Click nyo lang ang link sa description below para makapag-register na po kayo. Marami na po ngayong nakaregister. So grab the opportunity na mag-improve sa chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.